Magandang araw sa lahat at ngayon ay tatalakay tayo ng bagong paksa. Ito ay hinggil sa tekstong pampahayagan o journalism text. Tatalakay natin ang kahulugan, types, platform, and characteristic. Tekstong pampahayagan. Ito ay naglalaman ng sari-saring impormasyon at balita na mahalaga sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao, mula sa lokal hanggang sa international na saklaw. Ito ay isang uri ng tekstong naglalayong magbigay ng impormasyon, ulat o anunsyo sa publiko. Ito ay karaniwang matatagpuan sa mga pahayagan, magazine at sa mga online news platform. Ang mga tekstong pampahayagan ay maaaring maglaman ng iba't ibang uri ng balita at impormasyon tulad ng mga pangyayari sa politika, ekonomiya, lipunan, kultura, agham at palakasan. Ang layunin ng tekstong pampahayagan ay hindi lamang maghatid ng balita, kundi pati na rin magbigay ng kaalaman, mag-udyok ng malalim na pag-iisip, at magsilbing bantay ng katotohanan at demokrasya sa pamamagitan ng responsableng pamamahayag. Noong ika-16 na siglo, ang mga tekstong pampahayagan sa Pilipinas ay nagsimula pa sa parehong panahon sa Europa na nagsimulang lumaganap ang pahayagan. Noong 1637, si Tomas Pinpin na tinaguriang ama ng paglilimbag ay naglunsad ng 14 na pahinang latalaing balita sa Successus Felicis. Ito ay isa sa mga pulyeto na ipinakalat sa Manila nung upang magbigay ng anunsyo o balita sa publiko. Uri ng tekstong pampahayagan. Balita o news. Ito ang pinakakaraniwang uri ng tekstong pampahayagan. Naglalaman ito ng mga sariwa at mahalagang pangyayari. May iba't ibang kategorya ito tulad ng balitang pampolitika, pang-ekonomiya, panlipunan at pangkalusugan. Editorial o pangulong tudling. Isa itong uri ng tekstong nagpapahayag ng opinyon ng patnugutan ng pahayagan tungkol sa isang mahalagang isyu. Layunin nitong magbigay ng pananaw, kritisismo o mungkahi sa mga napapanahong paksa. Kolom. Mga artikulong isinusulat ng mga regular na kolumnista na nagtatampok ng personal na opinyon, komentaryo o pagsusuri sa iba't ibang paksa. Kadalasan ng mga kolumnista ay may kanya-kanyang espesyalisasyon o interes. Lathalain. Nagbibigay diin sa mga kwento ng tao, lugar, kaganapan o anumang paksa na naglalayong magbigay aliw, inspirasyon o dagdag kaalaman sa mambabasa. Ang latalain ay maaaring tungkol sa kultura, sining, agham at iba pang interes. Paglalarawang tudling. Isang uri ng tekstong biswal na nagpapakita ng opinyon o kritisismo sa pamamagitan ng pagguhit. Ito ay epektibong paraan para ipahayag ang mga pananaw sa masining at mapanudyong paraan. Balitang pang sports. Tampok dito ang mga balita at impormasyon tungkol sa iba't ibang palaro at sports event. Balitang panlipunan. Naglalaman ito ng mga balita, impormasyon tungkol sa mga pangyayari sa lipunan. Pang-agham at teknolohiyang balita. Nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga bagong tuklas at pag-unlad sa agham at teknolohiya. Maaaring maglaman ito ng mga artikulo tungkol sa kalusugan, kalikasan, imbensyon at mga pag-aaral na pang-agham. Pangkabuhayang balita. Nag-uulat ng mga pangyayari at usapin kaugnay ng negosyo at ekonomiya. Mga platform ng tekstong pampahayagan. Ang mga tekstong pampahayagan ay nilikha upang ilathala at makaabot sa maraming tao. Ito yung pwedeng platform: print media, digital internet media. Print media, ito ay mga paraan ng malawakang komunikasyon sa anyo ng mga nakaimprintang publikasyon. Halimbawa, magazine, pahayagan, newsletter, and brochure. Pwede sa dyaryo,
Pwede sa tabloid. Pwede sa newsletter, magazine, brochure, digital o internet media. Pwede sa website or pwede sa social media. Ito ay pwede nating mahanap sa mga website. May kanya-kanya silang mga website. Social media, tulad sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at iba pang social media. Mga katangian ng tekstong pampahayagan. Ang tekstong pampahayagan ay naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon sa mambabasa. Likas nitong sinasagot ang mga batayang tanong na ano, kailan, saan, sino at paano. Katangian din nitong magbigay ng impormasyon sapagkat pinauunlad nito ang iba pang kasanayang pangwika, gaya ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy sa mahalagang detalye at pagpapakahulugan ng impormasyon. Mga katangian ng tekstong pampahayagan. Una, katotohanan at kawastuhan. Mahalaga ang bawat detalye at datos na inilalahad sa mga tekstong pampahayagan ay hango sa mga mapagkakatiwalaang sanggunian upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Pangalawa, pagiging napapanahon. Ang mga balita at artikulo sa mga pahayagan ay dapat na may kaugnayan sa kasalukuyang mga pangyayari. Pangatlo, objektibo. Ang pagiging walang kinikilingan ay isang mahalagang katangian ng tekstong pampahayagan. Kalinawan at komprehensibo. Ang paraan ng pagpapahayag sa tekstong pampahayagan ay dapat malinaw at madaling maunawaan. Pagsunod sa etikal na pamantayan. Ang pagsunod sa mga etikal na pamantayan at pag-iwas sa plahiyo o plagiarism ay mahalaga sa pagpapanatili ng kredibilidad at tiwala sa publiko. Maraming salamat.